Matapos ganap na maibalik ang Planet Vegeta, at maibalik ang mga dating buhay ng mga Saiyan, dinala ang mga magulang ni Goku sa lugar na ninanais matapos matupad ni Zalma ang kanyang hiling. Ito ang pagkikitang matagal nang hinihintay ng mga kaluluwa. Dahil isinilang siya sa Earth sa pangangalaga ni Lolo Gohan, siya ay inampun nito. Lumaki si Goku na si Gohan lamang ang kilala niyang ama. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikipaglaban mo kay Goku. Ang hiling na ito ay para sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin, Zalma? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Walang ideya si Goku dahil nawala ang kanyang alaala. Ang tanging naalala niya ay nawasak ang Planet Vegeta. Makinig ka, Goku, panahon na para aminin ko na naibalik na ang Planet Vegeta, at naisipan kong ibalik ang iyong mga magulang at ang lahat ng namatay sa kamay ni Frieza, lalo na dahil sa mga utos ko. Ikaw ba ang dahilan ng pagkawasak ng Planet Vegeta? Tama, ako ang dahilan ng pagtatapos ng iyong lahi, Goku. Nagulat si Goku sa balitang ito at agad siyang nag-react ng walang pag-aalinlangan. Namuhay siya sa buong panahong iyon ng walang kaalam-alam. Hindi alam ni Goku na palihim na nilabag ni Zalma ang kanyang mga karapatan. Inilabas ni Goku ang kanyang galit, malinaw na magkahalo ang kanyang mga damdamin. Kailangan niyang unawain at tanggapin ang nakakagulat na katotohanan ito. Kaya namagitan ang dakilang pari at pinilit si Goku na kumalma. Napakabigat ng pakiramdam na ito. Nabigla si Goku na masasabing pansamantalang pagbabago lamang ng kanyang damdamin dahil sa ideya ni Zalma na ibalik ang mga Saiyan. Isa itong ideyang nagpapakitang nais niyang itama ang nakaraan niyang puno ng mga lihim kay Goku. Bardock, hindi ako makapaniwalang buhay tayo. Kita mo, ang anak natin ay naging ganap na at napakalakas. Magaling, anak. Siya nga pala, bakit tayo dinala sa lugar na ito at bakit tayo narito? Bardock, maaari mong makasama si Goku mamaya at masiyahan sa paggalugad sa makabagong panahon. Marami nang nangyari at unti-unti mong maunawaan ang lahat. Umalis si Goku kasama ang kanyang pamilya gamit ang paglipat sa pagitan ng mga universo, habang ang iba naman ay bumalik sa kanilang tahanan sa himpapawid ng planetang Earth. Matapos magpasya si Zalma na ibalik ang mga tao ni Goku, nagbukas ito ng panibagong landas para kay Goku upang mamuhay ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Dumiretso ang lahat sa lugar na pahingahan ni Goku. Nakaramdam si Jin ng pagmamalaki at pananabik ng una niyang makita ang planetang Earth, lalo na't ang lugar na iyon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kaligtasan. Habang malapit ang pamilya sa bahay ni Goku, tila nasa paligid si Goten. Nagdulot ito ng kalituhan kay Bardock na nakita si Goten bilang isang mas batang bersyon ni Kakarot. Direktang pumasok si Goku sa bahay at nakasalubong si Chi-Chi, handang tanungin siya kung bakit nawala ang pabaya niyang asawa. Pabaya. Direktang lumapit ang ina ni Goku na si Jin kay Chi-Chi at nagsimula silang magpalitan ng malalapit na tingin. Lumawak ang bilog ng mga magkakakilala sa pamilya at masayang natuklasan ni Jin ang kanyang bagong pamilya. Nagmamadaling lumapit si Gohan at nakita sina Bardock at Jin na labis niyang ikinagulat. Nang dumating ang gabi, nag-usap ang dalawa tungkol sa antas ng lakas ni Goku. Sa palasyo ni Zeno, matapos naisin ni Zeno na gawing pinuno si Goku, lalo siyang naging interesado sa paghihintay sa mga susunod na hakbang ni Goku at sa pakikisama rito ng hindi direkta. Dahil walang duda na ang mga intensyon ni Zeno ay karaniwang nakatuon sa paggawa kay Goku bilang pinakamataas sa lahat ng nilalang, at mas lalo itong pinatunayan ang pagpili niya kay Goku kaysa sa katayuan ng dakilang pari. Habang patuloy na pinagmamasdan ng dalawa ang mundo ng Earth na muling naglapit kina Goku at Bardock, tila iba ang ekspresyon ng dakilang pari sa tunay niyang nararamdaman matapos mabigyan ng matinding dagok ang kanyang posisyon. Unti-unting nagsimulang manaig sa kanya ang damdamin ng inggit, lalo na't ang dakilang pari ay tila naging isang lingkod na lamang sa lahat ng antas at wala na siyang posisyong nakahihigit sa iba pang mga pinuno. Sa planetang Earth, gaya ng dati, nagpapatuloy ang mapagsaliksik na buhay ni Bardock. Hindi lamang sinanay ni Goku si Bardock, nagpasya rin siyang gawin itong opisyal na katuwang sa kanyang posisyon, syempre, alinsunod sa mga tuntunin ng pagsasanay at pag-unawa sa kapangyarihan ng mga pinuno. Direktang nagtungo ang dalawa sa planeta ni Beerus. Maligayang pagdating, Goku. Mula nang makuha mo ang posisyong ito, naging tamad na si Beerus at iniisip na rin niyang magretiro. Nagpasya si Goku na italaga kay Whis ang tungkuling sanayin si Bardock. Dinala si Bardock sa Chamber of Time at nakatanggap si Goku ng tawag mula kay Zeno na agad siyang pumunta. Pagdating ni Goku sa palasyo ni Zeno, dumiretso siyang pumasok habang naiwan ang dakilang pari sa isang tahimik na kalagayan. Goku, hinihintay namin ang mga ginagawa mo sa planetang Earth. Mukhang masaya kang kasama si Bardock. Tama ka, Zeno.
Sa totoo lang, iniisip ko na kung dinala ko siya rito, baka mas mahusay pa ang naging pagsasanay niya kaysa sa ilalim ng dakilang pari. Lalong nagalit ang dakilang pari dahil ang pagiging walang pakialam ni Goku at ang malaya nitong pagkilos sa kanyang tungkulin ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanya. Habang siya naman ay mahigpit na sumusunod sa kanyang disiplina at mga prinsipyo ng pamamahala. Ngunit hindi niya natatanggap ang parehong atensyong natatanggap ngayon ni Goku. Aba, Goku, maaaring nagtataka ka kung bakit ka namin ipinatawag. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isa sa mga hari ng misteryosong universo tungkol sa pagtuklas sa pinakamakapangyarihang mga pinuno. Hindi lamang iminungkahi ni Zeno ang ideya ng pagbisita sa isa sa mga universo. Ngunit ang totoo, nakatanggap si Goku ng interes mula sa isa sa mga pinuno na nagngangalang Lucia. Inanyayahan niya si Goku na dumalo sa isang pag-uusap kasama siya sa loob ng kanyang universo. Naging sentro ng atensyon ng maraming pinuno si Goku, kaya naisip ni Zeno na ipadala siya upang tumanggap ng pagsasanay mula kay Lucia. Lalong tumindi ang galit sa puso ng dakilang pari nang marinig niya ito, at inatasan siyang ipadala si Goku sa tirahan ni Lucia. Dahil napilitan, ipinadala niya si Goku habang dala ang kanyang galit dito. Sa sandaling ito, makikita nating sa wakas ay nakapagdesisyon na si Vegeta. Matapos ang ilang panahong pag-iisip, sumakay si Vegeta sa kanyang sasakyang pangkalawakan at dumiretso sa kanyang planeta, syempre, upang makipagkita sa hari. Makalipas lamang ang isang oras mula sa pangyayaring ito, sa wakas ay nakilala ni Goku si Lucia, na isang pangalawang uri ng pinuno, ibig sabihin, nasa antas siya ng mga anghel. Nagulat si Goku nang makilala niya ang anghel na ito, at lalo siyang namangha nang malaman niyang alam nito ang kanyang pangalan dahil naging tanyag na siya sa lahat ng universo. Mukhang interesado si Goku na malaman ang mga detalye tungkol sa personalidad ni Lucia. Sa sandaling ito, naisip niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa isang misteryosong mundo sa loob ng isang misteryosong planeta na kilala bilang Universe 19, may isang minamahal at mabuting pinuno sa kanilang magkakapatid na nagngangalang Rosie. Ang pinunong ito ay may relasyong pag-ibig sa kapwa niyang pinuno na nasa mababang uri na nagngangalang Ronnie. May pambihirang ugnayan ang dalawa at nakamit nila ang pinakamataas na antas ng disiplina sa balanse ng kosmos sa lahat ng universo, kaya pinarangalan pa sila ng dakilang pari. Tumanggap sila ng dagdag at natatanging pagpapahalaga mula sa lahat, at nagkaroon sila ng anak na si Lucia. Ngunit nakaramdam ng isang uri ng inggit ang isa sa mga anghel, na nagdulot sa kanya ng matinding galit sa dalawa, at tuluyan siyang nawalan ng katinuan dahil hindi niya nakamit ang atensyong gusto niya. Sa bawat pagkakataon, sinubukan niyang magkunwari gamit ang kanyang peking anyo upang makakuha ng awa. Hanggang sa humantong ito sa isang walang katulad na pagpaslang na hindi lamang kumitil kay Ronnie, kundi kumitil din sa buhay ni Rosie. Mula noon, nagsimulang sumunod kay Lucia ang mga problema at takot sa bawat sandali. Sa paglipas ng bawat panahon, lalong tumigas ang puso ng masama hanggang sa humantong ito sa pagpatay sa iba pang mga anghel. Sa kabila ng pakikialam ng iba pang mga pinuno upang siya ay harapin, hindi na tinag ang kanyang nakakatakot na anyo sa pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa. Masama na ang lahat hanggang sa naganap ang isang nakakagulat na pangyayari na magitan si Zeno. Sa galit na ekspresyon, agad niyang pinabagsak ang kontrabida. Dito natutunan ni Lucia mula sa kanya ang lahat ng kasanayang may kaugnayan sa pamumuno. Dahil minana niya ang mga pagpapahalaga ng kanyang mga magulang, naging kaibigan niya si Zeno hanggang sa malampasan niya ito. Nasiyahan siya sa pagprotekta sa kanyang universo at paghahanap ng pinakakarapat-dapat na pinuno na gaganap sa papel ng kanyang mga magulang sa moralidad at pamamahala na sa pagkakataong ito ay si Goku. Kaya dumaan ka sa mahihirap na panahon. Hindi ko kailanman naisip na makakakilala ako ng isang taong tunay na kapantay mo. Inaasahan na iyon. Goku, hayaan mong imungkahi ko ngayon sa iyo ang ideyang dahilan kung bakit ka dinala rito. Narinig kong naging pinuno ka na. Mabuti iyon bilang isang mabuting tao, ngunit may kulang pa sa iyo. Kailangan namin ng isang pinunong tulad mo, Goku, sa unibersong ito. Ngunit ako ang nakatalaga sa pamamahala ng mga universo. May ideya ako. Maaari kong italaga ang isa sa mga mandirigmang matagal ko ng kasama, na maaaring maging angkop sa posisyong ito, dahil mas interesado siya sa mga ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, Goku, aasikasuhin natin iyan mamaya. Maaari kang sumama sa akin, at ilalaan kita sa isang lugar kung saan maaari kang magsanay kasama ang isa sa mga kaibigan ko. Sa sandaling ito, lumapit ang isa sa mga anghel na tumulong sa kanya noong kanyang kabataan. Napili si Goku upang magsanay sa ilalim ng mga suportadong kondisyon sa pamumuno ng anghel ng Universe 16 na. Tumanggap siya ng mahalagang regalo mula kay Lucia, ginawa siyang immortal at dinoble ang kanyang lakas bilang dagdag na pagpapalakas
upang tanggapin niya ang ideyang ito at magawang pamahalaan ang mga universo sa pinakamainam na paraan. Aba, masasabi kong handa na ako para sa pagsasanay. Pakiramdam ko, muli akong umangat. Napakaganda nito, lalo na para sa bagong pag-unlad na ito. Nagsimula ang pagsasanay ni Goku upang mapaunlad ang kanyang mga kakayahan sa pag-atake. At ayon sa ilang matatalinong estratehiya, kailangan niyang patatagin ang lahat ng kanyang pagbabago upang mapahusay ang bisa ng kanyang pakikipaglaban sa bawat anyo. Pagkatapos, maaari na siyang sumulong sa susunod na pagbabago. Habang tumitindi ang hirap ng pagsasanay, sa bawat antas ay palaging may mahalagang hakbang. Patuloy na pinuntirya ni Goku ang Ultra Instinct. Aba, Goku, ipinapakita ng iyong pagganap sa pagsasanay na nakamit mo na ang isang layuning pabor sa iyo. Ngayon, masasabi ng handa na ang antas mo upang tumanggap ng ibang uri ng pagsasanay. Magtutuon tayo ngayon sa pagpapalabas ng iyong potensyal upang malampasan ang iyong mga limitasyon. Gawin na natin agad iyon at tingnan natin kung hanggang saan pa ako makakaanga. Samantala, naapektuhan nito ang damdamin ng isa sa mga sinaunang pinuno. Siya ang pinunong salungat sa lahat ng nilalang nakapantay ng kanyang antas. Sa tuwing sinubukan niyang umangat sa mas mataas na antas sa gitna ng mga nilalang, natutuklasan niyang halos imposible ito. Hindi lamang niya tinanggap ang katotohanan ito at ang pagiging kontento sa sarili sa harap ng iba, kundi tinalikuran niya ang kanyang tungkulin at naging palaboy hanggang sa maging isang mangkukulam, dahil sa ugnayang nabuo niya sa rebeldeng anghel bago ito namatay. Maraming taon bago nagsimula ang buhay ng mga tao ni Goku, may isang pinunong nagngangalang Megami. Ang tusong anghel na ito ay nagpakita ng lahat ng uri ng puot at galit sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nakontento sa kanyang masasamang planong hadlangan ang iba, kundi bumuo siya ng sarili niyang grupo sa pakikipagtulungan sa mangkukulam, kung saan nilabag niya ang mga batas ng kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng napakalakas na mahikang mahirap kontrahin. Matapos mabura ni Zeno si Megami, nag-iwan ito ng malalim na alaala sa isipan ng mangkukulam, at nagsimula siyang kunin ang mga kaluluwa ng lahat ng may matataas na posisyon at namuhay ng puno ng mahika. Naunawaan ng mangkukulam na umabot na si Goku sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, at kailangan niyang humanap ng paraan upang pabagsakin ang kanyang posisyon at ilantad ang lahat sa epekto ng mahika, at para magawa iyon, gumawa siya ng tamang desisyon. Ang Super Dragon Balls. Ilang taon siyang nagsikap upang mapigilan ang paggana ng mga Dragon Balls, dahil tila naging hindi na magagamit ang Super Dragon Balls dahil sa mga kadena na nakapulupot sa mga ito, na tila gawa-gawa lamang ngunit lalong humihigpit. Sa paligid ng prinsipe, tila sa wakas ay muling nakita ang Planet Vegeta. Muling nabuhay ang karaniwang gawain ng mga naninirahan sa planeta. Namumuhay ang lahat habang nagtataka kung paano sila muling nabuhay, lalo na si Haring Vegeta. Dumating si Vegeta na may hindi malamang dahilan, ngunit tila patungo siya sa palasyo. Samantala, matapos suriin ng mabuti ang planeta, direktang hinanap ni Vegeta ang kanyang ama at nagtungo sa trono ni Haring Vegeta. Yumuko si Vegeta sa harap ng kanyang ama, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Haring Vegeta, na hindi lamang tumingin sa kanyang anak, kundi agad na lumapit sa kanya at niyakap ang prinsipe. Matagal nang naghiwalay ang dalawa mula pa noong panahon ng pananakop sa kanilang planeta. Hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari. Binabati kita sa pagbabalik ng iyong posisyon, ama. Mukhang nalilito ka sa dami ng mga lihim. Maghanap tayo ng lugar para makapag-usap. Nagtungo ang dalawa sa isang liblib na lugar sa ilalim ng iisang bubong at nagsimula ang kanilang pag-uusap. Sa planeta ni Beerus, gaya ng dati, patuloy na sinasanay ni Whis si Bardock gamit ang ilang bagong teknik at inilalantad siya sa kapaligiran ng pagsasanay. Unti-unting naunawaan ng saiyan ang posisyon ng mga pinuno dahil kayang pigilan ni Whis ang kanyang lakas sa anumang antas upang makalaban kay Bardock ng pantay sa kanyang pagsasanay. Mukhang nagsisikap si Whis sa aspetong ito upang maihanda si Bardock bilang isang mas mahusay na regalo para kay Goku. Nasiyahan si Vegeta sa pakikipagkita sa kanyang ama habang pinagmamasdan sila ni Whis at Beerus na iniisip na balak ni Vegeta na isama ang kanyang ama. Malinaw na interesado siyang paunlarin ang kakayahan ng kanyang ama. Possible ayon. Sana ay magpakita rin siya ng interes sa sarili niya dahil sabik na akong ibigay sa kanya ang posisyon ng pamumuno. Matapos parangalan at malugod na tanggapin si Vegeta ng iba pang mga naninirahan sa planeta, kusa siyang pumuwesto sa kanyang trono malapit sa kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ang dalawa na maghamon upang malaman ang antas ng lakas ng isa't isa. Aba, anak, ipinagmamalaki kita matapos kang bumalik bilang isang ganap na lalaki. Huwag mo akong biguin sa antas ng iyong lakas. Baka nagbibiro ka lang, ama. Sana hindi mo ito gawing dahilan para mapahamak ka.
Umatake ang hari sa sandaling iyon upang subukan ang kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan ang naging tugon. Hindi lamang nagpakita si Vegeta ng maliit na bahagi ng kanyang lakas, kundi umangat pa siya sa pinakamataas na anyo ng Super Saiyan Blue. Nagulat ang hari sa kanyang nakita nang matuklasan niyang nalampasan ng kanyang anak na prinsipe ang mga dating record at patuloy na lumalakas. Nahihirapan akong lampasan si Kakarot. Hindi lamang ako nagsikap na makamit ang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya, kundi pinaghirapan ko ring malampasan si Beerus. Ano? Beerus? Ibig mong sabihin, iyong pusang umagaw ng kapangyarihan sa planetang ito. Tama, ang mga pamantayan namin ngayon ay halos hindi mo maisip at naparito ako upang tulungan kang umangkop sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon, Ama. Sundan natin ang isang bagong landas para sa ating tahanan. Marami akong mayaalok. Samantala, matapos dalhin si Goku sa Chamber of Time, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsanay ng isang buong taon, nagawa niyang palawakin ang saklaw ng kanyang pagsasanay at makamit ang isang espesyal na posisyon. Nakibagay ang instinct ni Goku sa kapaligiran ng pagsasanay ng pinuno. Habang nagdulot si Goku ng malalaking pagbabago, nagsimulang ihagis ng mangkukulam ang kanyang sumpa sa Universe 7. Una niyang pinahinto ang paggana ng mga Dragon Balls upang hindi magamit ang mga ito bilang sandata, kabaligtaran ng gagawin niya ngayon. Dumiretso siya gamit ang kanyang mahika patungo sa planetang Earth at pinuntirya ang lahat ng tao sa planetang ito, lalo na ang mga kaibigan ni Goku. Ang lahat ng tinamaan ng kanyang mahika ay napuno ng masasamang damdamin na nagtulak sa kanila na patayin ang mga inosenteng taong nasa paligid nila. Kumalat ang kanyang sumpa sa lahat ng dako at palihim niyang minanipula ang isipan ng mga taga-Earth sa mga lugar kung saan sila naninirahan, lahat ng ito upang tuksuhin si Goku at hindi direktang pabagsakin siya mula sa kanyang kinalalagyan. Nang makita ang pagkawasak na sinapit ng mga tao sa Earth, nagalit si Goku na may apoy ng puot sa kanyang puso. Kailangan niyang maunawaan ang dahilan ng pagsalakay na ito at humanap ng paraan upang palayain ang mga tao sa mundo bago mahuli ang lahat. Hindi na sinusubaybayan ni Zeno ang kalagayan ng mga anghel at ang pakikitungo nila sa bawat universo. Sa kabila nito, syempre, naging mas nakatuon siya sa mga hakbang ni Goku sa bawat sandali. Lalong naging determinado si Goku at maaaring mas makuha pa ang atensyon ni Lucia. Maganda sana kung pupunta siya at makikipagkita sa atin dala ang pag-unlad na ito. Mas lalo akong nasasabik dito. Pari, gusto naming papuntahin si Goku. Maaari mo siyang tawagin para pumunta rito. Hindi na kami makapaghintay na makita ang resulta ng kanyang pagsasanay. Aba, Ginoong Zeno, marahil kailangan muna nating maghintay upang makita kung natapos na ni Lucia ang kanyang mga plano ayon sa ninanais. Huwag mong kalilimutan na nais mong maging mas maunlad at mas matalino si Goku. Maglaan muna tayo ng oras para magsaya, Zeno. Masyado ka nang naglaan ng panahon sa sarili mo mula nang bantayan mo ang mga hakbang ni Goku. Habang tila mas maunawain at nag-aalala ang dakilang pari kay Zeno, mayroon pala siyang masasamang intensyon laban sa kanya. Higit pa rito, sinubukan niyang akitin si Zeno sa ilang libangan upang bigyan ang mangkukulam ng pagkakataong ihagis ang kanyang sumpa kay Goku. Kaya masasabi nating palihim ng inilunsad ng dakilang pari ang kanyang hakbang para sa paghihiganti. Malinaw na nasanay na si Goku sa kanyang bagong anyo. At wala nang ibang dapat ipaglaban si Goku kundi tumayo at subukang harapin ang mga ginagawa ng mangkukulam bago mahuli ang lahat. Kaya dinala si Goku sa kanyang dating tahanan at agad na nagtungo ang tatlo sa planeta ni Beerus upang ipaalam sa lahat ang katotohanan tungkol sa nangyayari. Tinanggap ni Whis ang mga miyembro ng Universe 16 na nang may karaniwang kabaitan at agad na nagsimula ang pag-uusap tungkol sa dapat gawin upang makaalis sa sitwasyong ito. Makinig ka, Whis, umangat na si Goku sa antas kung saan maaari mo na siyang ituring na isang huwarang pinuno. Posibleng magbukas ito ng pagkakataon para makalaban kanya, ngunit naniniwala pa rin akong kulang siya ng kaunti sa ating karanasan bilang mga anghel. Sinubukan ko siyang ihanda para sa pamumuno matapos niyang makamit ang angkop na antas na ito, ngunit ang totoo, may masamang bagay na palihim na nangyayari sa mga taga-Earth dahil sa isang misteryosong dahilan. Sa tingin ko, napakadelikado ng sitwasyon. Sa totoo lang, naparito kami upang humingi sa iyo ng paliwanag o isang malinaw na ideya tungkol sa nangyayari. Ang realidad na nararanasan ng mga naninirahan sa planeta ay halos nilalamon na ang buong mundo. Nadisable ang epekto ng Super Dragon Balls, Whis. Mukhang ang dakilang pari ang pangunahing dahilan ng resulta na ginawa ng mangkukulam. Matapos niyang paunlarin ang kanyang mga kakayahan kasama si Megami, sinuportahan ng dakilang pari ang mangkukulam na ito matapos niyang mawala ang kanyang posisyon. Whis, nasaan si Vegeta? Dapat humingi ako ng tulong sa kanya upang ipaalam sa kanya ang katotohanan.
Aba, nagtungo si Vegeta sa kanyang planeta. Kailangan ko siyang dalhin agad. Magtatrabaho rin ako upang mapaunlad siya. Nakasalalay sa inyo ang kapalaran ng buong pag-iral. Sigurado iyan, Whis. Siya nga pala, nasaan ang aking ama? Nakahiwalay siya sa isang lugar. Naging malala ang mga epekto sa mga taga-Earth at naapektuhan nito si Bardock. Dumiretso si Goku upang makipagkita kay Bardock, dala ang pananabik na makita ang mga resulta ng pagsasanay nito kasama si Whis. Nang makita siya, lumitaw si Bardock sa harap ni Goku na may kumpiyansang ekspresyon, matapos silang magsanay ng isang buong taon sa Chamber of Time sa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamahuhusay na pinuno. Ipinakita ni Goku ang kanyang bagong estilo, ngunit paano naman si Bardock? Magaling, anak, isa kang bayani dahil sa ginawa mo. Mukhang iba ka na kaysa dati. Malinaw na mas mahusay ka na sa paggamit ng iyong lakas. Salamat sa iyo, anak ko. Nakataya pa rin ang hamon. Patuloy kong tataasan ang pressure. Kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Umaasa sa iyo ang lahat, anak ko. Umalis si Goku at napili bilang pinakaangkop na taong lalaban sa banta na ito. Sa kalagayan ng planetang Earth, kumalat na ang sumpa ng mangkukulam sa buong planeta at pinuntiryan niya ng kanyang mahika ang pinakamalakas na individual na si Gohan sa pagkakataong ito. Hindi na si Gohan ang nasa panganib dahil siya mismo ang naglalagay sa panganib sa iba dahil naging mas mabangis siya laban sa ibang mga tao. Naging mahirap na siyang harapin dahil napakalakas na niya. Bukod dito, ang pagbabagong anyo niya bilang isang mabagsik na mandirigma ay lalong nagpalakas sa kanyang pagganap sa laban at masasabi na ang kasalukuyan niyang antas ng pakikipaglaban ay mas nakatuon kaysa dati. Matapos ang pag-uusap ni Vegeta at ng kanyang ama upang magkakilala at tuklasin ang isa't isa, napuno ng tensyon at galit ang dalawa dahil sa nangyari sa planetang Earth. At pagkatapos, dinala ni Whis ang dalawa sa planeta ni Beerus habang patuloy niyang sinusubaybayan ang mapanganib na sitwasyon. Hindi kayang manatili ni Vegeta na walang ginagawa at maghintay, kaya naisip niyang habulin si Goku. Ngunit pinigilan siya dahil malinaw na ang pagpunta ni Vegeta sa planetang Earth ay maaaring magdulot sa kanya na mahulog sa bitag ng mangkukulam at mauwi sa mas malaking panganib kapag siya ay nasakop. Hindi tulad ni Kakarot na lubos na pinalakas ng pinuno matapos magkaroon ng kakayahang maging immortal na magbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa kanyang mahika. Kaya kumalma ka, Vegeta. Ang pagbabagong ito ay dati nang pinag-isipan ng isa sa mga kapatid ko na naglaan ng panahon upang sanayin si Goku. Maaari tayong maghintay hanggang sa umayos ang lahat. Kakarot. Narinig ko na ang pangalang iyan. Siya nga pala, Hari, maligayang pagdating sa makabagong panahon at sa mundong puno ng pag-unlad. Marahil ay hindi mo agad maunawaan ang iyong bagong kapaligiran. Naniniwala akong ang ideya ni Vegeta na makipagkita sa iyo ay magbibigay sa iyo ng mga benepisyo sa hinaharap.